Tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po eh. She's back and ready for a meeting. Parang nauutal-utal siya nung sinabi niya yun. Ilanan yung kabugo yung tanaw na mo, namatay ang part sa mong entourage. Usa nila, Sabado, pisa 8. Sabado, Domingo, wala opisina. Pagkalunes, sa tanaw ninyo papulion mo without going through an investigation. Tapos sinabi po ni Yusek na umuwi daw po ng maaga. Ito po si Liza Araneta Marcos ng alas 5 ng madaling araw ng Petya Gis. Kasi nungalingan nga po yung sinabi ni Yusek. Luoy kay mga Pinoy kay alkansi kayo kay ngano total blackout yun sa kuadya media sa news. Kawawa po talaga tayo mga Pinoy dahil wala pong binabalita ang mainstream media na dapat pong tagapaghatid ng totoong balita sa ating bansa. Pero tikumpok ang kanilang mga bibig dahil dito sa issue na to. Kaya po tama na, gising na. Kahit po supporters po tayo nung unit team dati, pwede naman po nating panindigan kung ano po ba talaga ang tama. Tingnan nyo po ang kasuotan ni Madam Liza Araneta Marcos. Magkaiba po yung year mga Lodi, 2025 at 2024, pero magkapareho lang po ng sapatos, ng pantalon, ng damit, ng itsura mga Lodi. Narito ang Balitang Pinoy TV. Yo, what's up mga Lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Pinagtatakpan nga po ba ni Yusek Claire, ito po si Liza Araneta Marcos sa nangyari po dun sa Beverly Hilton Hotel. Ito nga po mga Lodi, may nagbisto po kasi. Dito po sa interview po o panayam dito po sa katanungan kung nasaan na po ba si First Lady Marcos. At may nagpakita po mga Lodi ng link na nag-live daw po nung March 15. Ito pong Go Negosyo ni Liza Araneta Marcos. Pero mga Lodi, hindi pa po tayo dyan nagtatapos. Ipapaalam ko lang sa inyo, pwede po tayo mag-live ng mga previous video gamit po ang OBS. Eto mga Lodi, no, unahin po muna natin tong sinabi po ng isang nakatira po doon malapit sa pinangyarihan po ng krimen. Pakinggan nyo po muna kung ano po yung katanungan na mukha po talagang pinagtatakpan kung ano po nangyari kay Liza Marcos doon po sa event na pinuntahan po nila. O ito mga Lodi, pakinggan nyo. Just concerned about the First Lady, Yusek. Wala pa kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasaan po siya and if she's okay. Tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinend sa aming video, sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po eh. She's back and ready for a meeting. Parang nauutal-utal siya nung sinabi niya yun. So ito ang suplak nitong ating Lodi about po doon sa interview dito po kay Yusek. Pagkabaka ko na lang ganin mo saba na Yusek ko kadako lang ng bilat ni mo ra. Ilis tabi magpatbang tas location. Hindi ko na po ita-translate kung ano yung sinabi niya. Medyo bastos kasi. Pero yung iba dito mga Lodi, itra-translate ko dahil nga po si Liza Araneta Marcos nilaglag po ng dating pro BBM dahil siya po ay maka BBM dati. Pakinggan nyo pong mabuti ang mga detalye ng siniwalat niya. Ita-translate ko na lang po kasi Bisaya po mga idol. O ito na po. Unsa daw? Unsa ingon? Ingon siya pag pizza G's o Lunes pizza G's, di ba? Kiba pa mo nga nakita ng patay nga lawas pizza 8 sa pagsabado? Nakita daw po yung labi nung isang personahe. Petsa 8 daw po mga Lodi, Sabado. So, guni-guni lang to sa mga tao diri nga nagkagubot diha. Diri man hitabo, doon man kini sa mua. Beverly Hilton. Oh, nagkaguliyang man ang mga tao diha kid naay mga fire truck na. Diyan daw po nangyari yon mga Lodi. At siya po talaga ang malapit dyan sa area kung saan po nagmula yung issue na yon mga Lodi. Nagkagulo daw po ang mga tao dyan dahil nga daw po dun sa balitang iyon. Tuloy pa natin. Alas 11 pa lang sa udto na nagkuha na nagkagubot na sa diha kay mo lagi na palga nila nga naipatay nga lawas. So sultian ta mo ha diri man gud diri sa County of Los Angeles. Lahi kini sa Pilipinas ini mo pili mabayaran. Nagkagulo daw po kasi meron daw pong natuklasang patay na katawan. Iba daw po yung Los Angeles mga Lodi kaysa sa mga pulis dito sa Pilipinas dahil hindi daw po ito kayang bayaran. Di niyo pwede ma-bribe ang mga authorities dire. So, og kamo part mo sa entourage, nya na namatay sing entourage. Sa tan-aw ninyo, i-let go mo sa syudad without going through an investigation.
Oh, yan mga Lodi. Part po kasi ito si Liza Araneta Marcos at saka po yung kilalang personahin na pumanaw dun po sa event mga Lodi o entourage mga Lods. Sa tingin nyo po ba daw, hahayaan daw pong makaalis itong mga taong ito kasama po dyan si Liza Araneta Marcos na wala pong investigasyon na mangyayari? Pizza Utso na matay. O niya, gipapauli mo Pizza Jays. Sabado o Domingo walay offices. Gipapauli mo pag Lunes. Petsa 8 ng Marso nangyari ang insidente. Sabado. March 9, Linggo. Tapos sinabi po ni Yusek na umuwi daw po ng maaga. Ito po si Liza Araneta Marcos ng alas 5 ng madaling araw ng Petsa Gis. So parang may katotohanan nga po talaga ang sinasabi po nitong Lodi natin na kasinungalingan nga po yung sinabi ni Yusek. Kasi imposible po talaga na hindi po siya imbestigahan. Sabado at Linggo, wala pong opisina nung time na yon at bigla pong umuwi daw po ng madaling araw ng Lunes. Ang aga nga daw po eh. Doon po siya nagkautal-utal eh. Sa tanaw ba ninyo, inana ninyo kabugo ang inyong tanaw sa mga Pinoy? O, sa tingin nyo daw po, ganun po daw ba kabobo ang tingin nitong mga taong to sa mga Pinoy? Grabe mo maka-underestimate sa mga Pinoy, oy. Inana ninyo kabugo yung tanaw na mo? Namatay ang part sa mong entourage. Usa nila, Sabado, Pizza Utso. Sabado, Domingo, wala opisina. Pagka-Lunes, sa tanaw ninyo papaulion mo? Without going through an investigation? Unya pag yun, 7 ka oras pag yun later before ninyo gikuan, gi-report sa authorities? 7 hours di umano daw po bago ni-report ang nangyaring insidente. Sa tingin nyo daw, hindi ba kayo iimbestigahan yan? Ya, papuspos pa yun mo karon o ganang kuan, kanang nana sa Pilipinas. Obvious pag yun kaayo, nagtuog bugo, gityon yung tanong sa Pilipino kay nagtuog di na ma-search yung mga picture yung gipang post, puros man ang mga throwback. Yan yung sinasabi ko mga Lodi, halos puro throwback po yung nakikita po natin na pinupost po sa page ni Liza Araneta Marcos. Inyong papa siguro sa una, pwede ito mailad ang mga tao kay wapa man to internet, karon na alam mo yung internet. You can literally look everything up in the internet. Dati daw po, pwede nyong maloko kung sakali man yung tatay nyo dahil hindi pa daw po uso yung internet. Ngayon po uso ng internet eh. Madali na lang daw po mag-search gamit po ang internet. Luoy kay mga Pinoy doon, kay alkansi kayo, kay ano, total blackout yun sa media, sa news. Ito ang totoo dyan. Kawawa po talaga tayong mga Pinoy dahil wala pong binabalita ang mainstream media na dapat pong tagapaghatid ng totoong balita sa ating bansa. Pero tikumpok ang kanilang mga bibig dahil dito sa issue na to. Dahil kung totoo po itong balita na to mga Lodi at hindi po nila binalita, ano na lang po talaga ang nangyayari sa ating bansa ngayon? Na ako'y na-receive nga mga messages nga di daw nila kuno ma-search ang kanang kuan kuno mga news diri sa dili na nako sala ngano dili nyo ma-search kay gi-block man diha tanan sa inyong kuan administrasyon ang mga news. Nasa Hollywood LA, gi-detalye dito o sa nahitabo ni Paulo. Ma-search na ninyo sa kanang kuan sa Los Angeles Medical Examiner, ma-search din niyo ang panganiya dito. I-search yan mga idol ha, yung sinabi niya dito ng mga website. Grabe ka bakakon. Nakabantay mo sa mga post ni Liza, bisa tanawa ang comment section. Daghan gaingon na we're happy you're back, pero tanawa tagsa-tagsaan ninyo ang mga comment section, ang mga tao nga nang comment puros fake account. Wa mo na alarma ana. Toto mga idol ha, lahat po halos na pumupuri sa page po ni Liza Araneta Marcos. Puro po mga kakagawa lang na mga page, kakagawa lang na accounts at hindi mga totoong mga tao. Dami accounts na po ang mga pumupuri, nag-heart react dyan po sa mga post na yan. Hindi ba daw po kayo naaalarma sa nangyayari dito sa ating bansa ngayon? Account pa lang po o page ni Liza Araneta Marcos, kontrolado po nila. Pero mga Lodi, dahil nga po sa sobrang may galit ang mga tao sa kanila, hindi po nila mapagtakpan kung gaano po sila pinagtatawanan. Dapat mo maalarma ana inyong kuan gobyerno diha. So it's time, kamo ba mga Pinoy ay mo pagbugo-bugo uy. Mga Pinoy, wag daw po magpakabobo. Tama na daw po, lalo na yung mga tasong talangka. Panahon na grabe ilang pangilad sa mga Pinoy. Ako usa ko sa mga nailad. Nangaway gid ko. Grabe ako mangaway sa mga tao kay ganahan gid ko makadaog sa Bongbong Marcos. Yan po ha, ako rin po, biktima rin po nito na nailad po tayo o naloko nitong Bongbong Marcos Jr. Dahil isa rin po ako sa mga umaaway pa dyan, sa iba pong mga nagpo-post. Saksi po kayo, pinagtatanggol ko po itong Marcos Jr. na to. Pero kagaya po niya mga Lodi, ngayon po sinusuka ko na po siya at sinusumpa dahil po sa nangyari. Kaya po tama
tama na, gising na. Kahit po supporters po tayo nung unit team dati, pwede naman po nating panindigan kung ano po ba talaga ang tama. Yan po dapat ang inyong pinaglalaban. Hindi po yung puro na lang Marcos, Marcos. Kahit walang ginagawa, ayaw pa rin po ninyong magsalita. O sasad ko sa mga tao nga nagpakaon po sa mga tao nga mga supporter nga itong nga nagrally. Nagpakaon ko, nagpa-feeding ko. Tiganahan ko makadaog si Bongbong Marcos. Nga karon ko ang goal man di ay. Pabatak-batak, mga naanak man di, hiwi mga apapangid. Undangin na ninyo Nagpakain pa daw po siya para po sa mga supporters dahil gusto nga daw po niyang manalo rin si BBM. Isa rin po kung ganun yung nararamdaman ko Lahat po ginawa ko para manalo ang tandem ni BP Sara Duterte at ni Marcos Jr. Nakakapagsisi po talaga, sobrang budol. So ito, balikan po natin yung sinabi niya about po sa mga post. Meron po kasing isa na nagbigay po ng link nitong Go Negosyo na nag-live daw po sila nung March 15 mga idol. Kung meron po magkukumpirma nito na totoo po talagang naganap tong March 15 na live po nila sa Go Negosyo Women's Summit 2025 na nandyan po si Liza Araneta Marcos, walang iba po kundi si Dr. Vicky Bello. At yung iba po mga personahe na umattend daw po o na-awardan dito po sa event na ito. Dr. Bello has transformed countless lives, empowering individuals to feel confident and beautiful in their own skin. Her legacy of excellence, compassion, and leadership continues to inspire and set the standard for others in the industry. Madam Vicky Bello, pwede naman po kayo magsalita kung totoo nga po bang yung event na yan nung March 15 na ganap yung live po na yan. Kasi sa totoo lang mga Lodi, kaya po natin mag-live ng lumang video gamit po ang OBS. Ginagawa ko rin po dati yan. Dahil po ako nag-i-stream po sa mga games dati. Kaya ako po sinasabi na hindi po talaga ito ang totoong date ng March 15 na nag-live po ito mga Lodi. Dahil ang napansin ko po talaga dyan mga Lods, ito po, meron po tayong dalawang imahe dito. Ito po yung sinasabi nila nung March 2025 nangyari. Tingnan nyo po mabuti. Linawan nyo po ang inyong mga mata dahil medyo blurry po ang picture na ito. Tingnan nyo po ang kasuotan ni Madam Liza Araneta Marcos. Ikukumpara po natin doon po sa suot niya nung 2024 March 19 kung hindi ako nagkakamali mga Lodi. Eto po, ganun at ganun po ang suot ni Ma'am Liza Araneta Marcos. Maniniwala ba kayo na ganyan po talaga ang attire? Parehong pareho sa magkabilang year po mga idol. Kayo na po bahala humusga. Magkaiba po yung year mga Lodi, 2025 at 2024, pero magkapareho lang po ng sapatos, ng pantalon, ng damit, ng itsura mga Lodi. Kayo na po bahala humusga kung sino po ba talaga ang dapat paniwalaan, nasa sa inyo na po yan. Hindi ko naman po sinasabi na 100% na tama po ako. Ang gusto lang po natin malaman kung totoo po ba talaga na nasangkot po kayo, Madam Liza Araneta Marcos, doon po sa issue po ng pagpanaw ng isang sikat na personahe sa Beverly Hilton Hotel. Kayo na po bahala humusga mga idol kung kanino po kayo maniniwala na detalye. Yung nandun po ba nakatira mismo sa pinangyarihan ng krimen o dito po sa ating bansa na wala pong boses ang mainstream media at pinagtatakpan pa po yata kung ano po talagang tunay na nangyayari sa ibang bansa. Hanggang dito na lang po muna. Marami pa po tayong tatalakayin. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman